Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. At sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papa, nanay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa atin, sa ating content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin. Napagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigyan sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang ating dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa King Pao at iba pang showbiz update ganap po. Okay, you're right. Umpisahan na naman natin ang update sa King Pao ganap at iba pang showbiz ganap. Ayon po sa aking legit sources ay may mga behind the scene pala ang King Pao sa International Drama Award na kung saan ay napalibutan sila ng mga maraming staff doon at kasama po nila si Director Lawrence. Si Director Lawrence po ay isa sa mga management na hinamaan ng mga ABS-CBN at mga ubang staff o artista sa ABS-CBN. Kaya dito po natin malalaman kung paano po siya mag-alaga sa tambalan ng King Pao at iba pang showbiz ganap. Chika-chika minute muna tayo para sa mga fans ng mga King Pao na kung saan dumalo po ang isa sa mga co-actor ng King Pao tambalan sa isang showbiz na kung saan pinagpapo at di tinadhana ang kanilang makasabihan. Yan po ay ang ating mga blind items sa ngayon at kailangan po nating pag-usapan dahil napakahalagang bagay po yan pag ako po ay blind items. Nakakatulong po ako para ma-spread po kung sino po yung co-actor na yun. Hindi naman kasi lingid sa ating kaalaman na marami talagang sumusuporta sa King Pao. At alam naman din natin yan na lahat po tayo dito ay suportado ang King Pao. Isipin na lang po natin na sila po ay isang inspirasyon sa ating lahat. Ayon po sa aking legit na sources ay si Derek Lawrence pala ang pumili kay Kim Chiu na kung saan ay yung unang sabak ni Kim Chiu sa PBB. Dun po siya nag-start na sumikat. Kasi naging big winner si Kim Chiu sa PBB at pinakita din niya dun ang kanyang kahusayan o ang kanyang talent kung paano umakting. Lahat kasi niyan napapabilib o pinabilib niya ang mga management sa ABS-CBN. Isipin natin, dumaan din po si Kim Chiu sa mga audition, sa mga pagsubok sa buhay, nakagaya din natin. Hindi po siya biglang sumikat na walang di pinagdaanan. Sobrang hirap kaya ang audition ng ABS-CBN. Lahat ng mga nag-audition na 1,000, mga siguro lang 500 or 200 lang ang naipapasok at depende rin yan sa mga judges na kung saan makitaan ka ng isang talent at iyon ay
pasado ka sa audition at pwede ka nang pumasok sa PBB. Lahat kasi ng mga artista sa ABS-CBN ay tumaan po sa PBB at bihira lang po yung mga artista na hindi na PBB. Pero may mga artista din na hindi dumaan sa PBB, artista na sila kagad, pero may mga time din po na nag-guest sila sa PBB. Kaya halos sa ABS-CBN at saka mga ibang network ay dumaan po sila yan sa PBB. Marami sa atin dito ang tagahanga ni Kim Chiu. Spotted na naman sila ngayon. Kaya nga po si Derek Lawrence ay naging paborito niya si Kim Chiu dahil simula sa PBB hanggang sa lahat ng mga aktibidades ni Kim Chiu sa mga management sa ABS-CBN ay talagang pinatunayan ni Kim Chiu na isa siya na karapat-dapat sa lahat. Kaya dito natin makikita na ang kausayan ni Kim Chiu sa pag-arte ay hindi lamang basta-basta. Kaya dito, isipin natin lahat na napakabuti ang kalooban ni Kim Chiu. At di lamang po yan. Isa rin po si Paolo Avellino sa mga sumusuporta at paligid na sumusuporta kay Kim Chiu. Hindi man natin nakikitaan si Kim Chiu or si Paolo Avellino sa mga sokmed niya or sa mga aktibidades ni Kim Chiu, pero andun pa rin si Paolo Avellino. Kahit off-cam yan, andun pa rin si Paolo Avellino. Hindi niya kasi pinapakita yung kanyang sarili pagdating sa mga kamera. Kaya marami sa atin ay sobrang tagahanga o inaangaan ang Kim Pao. Kaya nga po, believe ako kay Paolo Avellino dahil kahit hindi mo siya makitaan sa kamera, patuloy pa rin siyang sumusuporta kay Kim Chiu. Isipin mo po sa lahat ng mga supporters ng Kim Pao, halos hindi mo masyadong nakikitaan si Paolo Avellino ng mga pictures o mga video niya. Dahil si Paolo Avellino po ay isa sa mga mate ni idol na mahiyain pero may maibubuga. Lahat niya nang gusto makipag-usap kay Paolo Avellino at humingi ng tulong ay kino-confess niya kay Kim Chiu. Dahil ang pag-confess niya kasi kay Kim Chiu ay isa po yan simbolo na nagiging honest po siya sa lahat ng bagay. Alam naman din natin na si Paolo Avellino, pag nagmahal yan, talagang supportive yan. Hindi lamang po supportive, kundi talagang pinapakita niya talaga sa mga publiko na siya ay nagmamahal at very caring at supportive sa lahat ng bagay. Kahit hindi mo siya makikitaan na inaangat niya o kanyang sarili sa mga achievement niya. Pero nakikita mo sa mga news o sa kanyang mga galawan na ay siya may tinatagong talent at sobrang bait niya. Halos niya sa lahat dun sa Baguio, pinupuri siya dahil pag dumarating kasi si Paolo Avellino sa Baguio, ay talagang nagbibigay din siya ng mga ayuda
Napapayuda siya. Kahit sino dyan nakikipila. Parang alam mo yung politiko na namimigay. Pero note ko po sa inyo, hindi po politiko si Paolo Avellino. Ang sinasabi ko is palabigay or mapagbigay si Paolo Avellino sa kanyang mga tagahanga at supporters. Dito, update natin na naman ngayon sa kanila ay pinakilig na naman nila ang netizen dahil dispatched na naman sila sa airport na kung saan ay pauwi na sila. Balak kasi nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu na mapakasyon daw muna. Sa kabila daw ng kanilang kasagsagan na project ay balak talaga nila magpakasyon para iwas ni stress at iwas din ng mga bagay-bagay na alam mo na pagbuhay artista kaakibat talaga ang mga basis niyan, mga negatibo ba? Kaya dito, maraming mga netizen na naman ang humahanga sa kanila dahil may mga time talaga na naiisip nila na sila ay masyadong seryoso or very professional sa kanilang mga galawan. Marami dito ang humahanga talaga sa kanila at nagbibigay pugay dahil kahit papaano ay may seryoso silang usapan pagdating sa kanilang love life. Ang tawag nga ni Kim Chiu kay Paolo Avellino is Papa P. Papa P dahil tagahanga ni Paolo Avellino si Kim Chiu noon at ngayon ay naging special someone niya na. Sana matuloy yung kanilang bakasyon na dalawa lang sila para sa ganon makapag-relax naman sila na maayos. Dahil ayon sa aking legit na sources ko ay parang si Paolo Avellino natagtad sa mga projects sa ngayon at bihira lang silang nakikita. Parang kumbaga yung schedule nila hindi gaya noon na sila ay pumupunta sa mga restaurant, magja-jogging, or namamasyal ng konti. Yung may banding sila sa pang-araw-araw. Pero sa ngayon kasi, kaya nila napaisipan na magpakasyon dahil alam nila sa kanilang sarili na bihira na lang sila nagbabanding. Kaya ang hirap no? Pagparehas kayong nasa showbiz, tapos wala naman kayong time sa isa't isa. Kaya ito napaisipan ng Kim Pao na magpakasyon at hopefully aabangan natin ang kanilang update dito. Ayun na yun. Maraming mga Koreano ang humanga kay Kim Chiu at ito ay medyo nakitaan daw si Paolo Avellino ng pagkaselos sa isang fans na kung saan matagal niya na palang naging admirer si Kim Chiu. Si Paolo Avellino is hindi ka naman magsiselos kung walang something sa inyong dalawa. Pero ang pagsiselos kasi ay isang simbolo yan na ikaw ay mahal mo yung tao. Marami dito ang umahanga talaga kay Kim Chiu dahil napakaganda ni Kim Chiu sa kanyang gamit, sa kanyang ginamit na gown
At yung paggawa sa kanyang buhok ay talagang Koreana ang kanyang dating. Hindi na mamlingit sa akala man ng mga fans na marami dito ang sumusuporta kay Kim Chiu. At hindi lamang yan. Lahat po sa atin ay suportado ng Kim Chiu at Kim Pao Tambalan. Basahin ko lang po ang isang comment na kung saan ay inspirational message para sa Kim Pao Tambalan. Good afternoon, Kim Pao. Hopefully, magpakasal na kayo. Kasi, kasal na lang ang kulang sa inyo at kami naman na abamers ninyo ay magiging masaya. Dahil, nasa tamang edad naman na kayo at sobrang dami na ng inyong mga naipon dahil sa mga project ninyong sabay-sabay. Ayaw namin na mabuwag ang Kim Pao at ang gusto namin may forever ang Kim Pao. Sana naman pakinggan ninyo ang aming hiling. Isa po kami sa mga fans ninyo na senior citizen. Bilang isang senior citizen, ay isa kayo sa mga inspirasyon na nagbibigay sa amin dahil tuwing binubuksan ko ang aking cellphone, pipinapatype ko sa aking anak ang Kim Pao update. At dito din sa vlogger na to, salamat dahil palagi kang nakasubaybay sa Kim Pao at hindi lamang yan. Salamat din dahil napakahinahon mong magsalita at naiintindihan ko. In every sentence of your thought, napakaklaro at diretsong-diretso. Sana wag kang mag-stop na mag-vlog dahil lang sa mga negatibong comment binibigay ng mga basers sa iyo. Maraming salamat at God bless Kim Pao. Solid po kaming mag-asawa. Okay. Napakasarap naman sa pakiramdam na isa ka sa mga ini-endorse o isa ka sa mga achievement na mga Kim Pao at napakasarap din sa pakiramdam na may mga fans po tayo sa ating update na sumusuporta at palagi po niya tayong ina-update sa lahat ng bagay. God bless po, madam, at sana way po makaabot po tayo ng maganda yung araw natin. Inigudihak po at ingat po tayo palagi. Hanggang dito na lang po ang aking update. Maraming salamat at God bless.